Chris, gumaganda na ang kalusugan. Isiniwalat na nakipag-break na kay Vice Governor Mark Leviste. Ibinahagi ni Queen of All Media Kris Aquino ang isang video ng singer na si Angeline Quinto noong binisita siya nito sa Amerika. Thank you for visiting me at Love Angeline Quinto. It's a great feeling to reminisce. That's the good thing about the past. You get to choose which memories to bring with you. Harapin ang bagong umaga, lalo na pag may kasama. Bawat umaga ay sumisigla, pagkasama ang Chris TV. Chris TV, kabangin sa umaga. Sa Chris TV, maraming malalaman. Chris TV, kabangin sa umaga. Sa Chris TV, panalo sa kwentuhan, maraming malalaman. Chris TV, Chris TV, buo ang iyong araw sa Chris TV. Ate, Nang anak ko, gumanta boses mo. ate, yung boses ko parang lalong naging Buo. Oo, naging buo siya. Oo, grabe. Pero alam mo tayo nung nanganak ako, CS ako te. So, parang ilang buwan ako hirap kumanta. Akala ko hindi na ako makakanta. As in, alam mo tayo, ABC, hirap ako. Ha? ABC song. Oh, pero, Kaya lang, ang ginawa ko tayo, ulit ako, nag-voice lesson ulit ako. So, unti-unti bumalik siya. Ganun daw talaga tayo pag nanganganak. ang galing mo, grabe. It's nakakakilabat. Oo. Gusto mo ka tayo sa Pilipinas ulit, tate? Hindi naman. Pag uwi ka ng Pilipinas, sa airport pa lang. Christy! 1 year and a half pa. Oo, pero, Samantala, muling nag-update si Chris sa kanyang mga fans tungkol sa kanyang kalusugan at sa kanyang personal na relasyon kay Batangas Vice Governor Mark Leviste. Sa kanyang social media account, pinasa ni Chris ang news article sa Inquirer noong November 9, 2023 na nagkabalikan umano sila ni Vice Governor Mark. Ayon kay Chris, ang impormasyon na nakalagay dito ay hindi na tama. Noong panahon na ito ay inilathala sapagkat nakipag-break na siya noong November 3, 2023 dahil ang long-distance na relasyon ay mahirap umano sa kanya at hindi umano priority para sa kanya ang love life. May I clarify something I saw from the at Inquirer.net feed? It was dated November 9. Unfortunately, by the time that post came out, it was no longer true. A long-distance relationship is difficult when undergoing very physically demanding treatments like my methotrexate and my Dupixent. But I got my latest blood panel. Apart from my very low hemoglobin, all my autoimmune markers are slowly improving. The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my well-being first. On November 3, 2023, I initiated our breakup. It was a well-thought-out decision based on choosing to do what's best for me now. I'm dealing with so much and my love life isn't a priority. Humingi rin ng dasal si Chris hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga kapatid na aniya ay may mga pinagdadaanan. Gayunpaman, isiniwalat ni Chris ang magandang balita na gumaganda na ang kanyang kalusugan. Dagdag pa ni Chris na sa original na 5 kondisyon na kanyang pinaglalabanan, ngayon ay 3 na lamang ito. Dahil dito, patuloy na nagpasalamat si Chris sa kanyang mga fans na walang sawang nagdarasal. To protect my family's privacy, please allow me
to not give details about something that's weighing heavily in our hearts. If you can pray for my sisters too, in way you're praying for me, sobra-sobra ang pasasalamat ko. Maraming salamat po. Against all odds, I am slowly getting better. And by God's grace, my autoimmune thyroiditis has gone into remission. And also because my doctors caught it early enough, my fifth autoimmune, the mixed connective tissue disease, which was strongly pointed towards rheumatoid arthritis or lupus, in my latest panel, seemed not to be a present threat. From 5, I'm now just battling 3. But one of them is the main kontrabida because it's life-threatening. Thank you for your prayers. God really is listening. #grateful. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.